Hello, good afternoon guys. Welcome to my channel. For today's vlog, gusto kong pag-usapan natin itong nakuha kong libre na Ray-Ban Meta. Kung paano ko nakuha to, mamaya ikukwento ko sa inyo. Pero for now, let's do the unboxing of this Ray-Ban Meta. So, halika, samahan niyo ako. Okay guys, so ito yung ating nakuhang Ray-Ban Meta. Ayan. Wala akong idea kung ano ito kasi hindi pa ako nagkakaroon ng Ray-Ban Meta. So first time ko magkakaroon nito, medyo excited ako kung ano yung laman niya. Sabi dito, Gen 2 daw siya, Gen 2. Ayan. So tingnan natin kung ano yung laman niya. Let's unbox it. Lagi ko napapanood yung Ray-Ban Meta sa mga vlog kasi pwede ka mag-video gamit lang yung salamin mo pag nagbablog ka, and gusto kong masubukan kung maganda ba yung mga kuha niya. Pero for now, tingnan natin kung nasa loob. So meron siyang case. Yung nasa case. Hirap tanggalin. Yun. So ito siya. Yung salamin. Actually, naka sagrado ng mata ko. O, diba? Tapos, so ito siya. Ano pa ba ang laman niya? So, ito na rin yung charger niya. Yan, nakikita nyo. So, dito i-connect yung wire. And then, dito siya i-charge. Tapos, ano meron dito? Ano ba to? Oh, pamunas. Ano pala yun? So, wala siyang wire. So, ako magpo-provide ng wire dito. So, ito lang pala siya, guys. And then, sabi dito, scan to get started. Ayan, sabi ito. Scan to get started. So, dinownload ko na yung app. Sinabi sa akin nung pinagkuhanan ko nito kung ano yung app. Ito siya, Meta AI. So, ang gagawin ko siguro is i-ano muna natin. I-get started natin. So, pag-aaralan ko muna guys kung paano siya gamitin, kung paano i-connect tong Ray-Ban Meta dito sa phone. And then after that, i-test run natin, maglakad-lakad tayo around the neighborhood to see kung gaano kaganda yung kuha ng Ray-Ban Meta. Okay guys, so bye muna for now. Babalikan ko yung mamaya. I-charge ko muna yung Ray-Ban Meta at saka i-set up ko muna siya rito. Okay? Bye! Hello, good afternoon guys! Lumayo si Mami oh. Ayaw masama sa vlog. So ngayon guys, susubukan natin itong Meta Ray-Ban na nabili natin. Right now, kumukuha ako ng video. Nakikita nyo sa screen na to. Ito ngayon yung video na kuha ng Meta Ray-Ban compared sa kuha nitong camera ko, ng phone ko. So, paano namin nakakuha ng libre to guys? Si Mami meron siyang extended health benefit, tapos meron akong extended health benefit para sa mga eyeglasses. Tapos, yung clinic na pinuntahan namin is tumatanggap siya ng mga extended health benefit. So, ginamit ko yung extended health benefit ni Mami, tapos ginamit ko rin yung sa aking extended health benefit. Yun yung ginamit namin para makalibre kami dito. Right, Mami? Yeah, pero kailangan may prescription. Oh yeah, kailangan may prescription ng isang ophthalmologist man tawag doon. Basta yung nagche-check ng mata, may prescription para ma-accredit yung yung pagkuha ng Meta Ray-Ban. Tapos yung pag-i-install ng Meta Ray-Ban sa app, hindi ko na ilalagay dito or hindi ko na ipapakita. Madali lang naman yun. Check nyo na lang sa YouTube yung mga videos ko paano install siya. Madali lang siya. Madali lang naman siya guys. So panoorin nyo na lang. Hindi ko na ipapaliwanag dito yon. Tapos guys, tignan nyo yung kuha ng Meta Ray-Ban na camera. Yan. Alin na mas malinaw? Itong kuha ng Meta Ray-Ban na camera or itong kuha ng cellphone camera ko? Sabihin nyo kung alin na mas maliwanag ha. Pakita natin. Ayan. Alin na mas malinaw ang kuha? Yung kuha ng Meta Ray-Ban na camera o yung kuha ng cellphone?
Tapos guys, ano yung specs ng Meta Ray-Ban na camera na to? Yung video nito is, ang resolution ratio niya is 3:4. So, ang ibig sabihin nun, medyo patayo siya na rectangle. So, pwedeng-pwede siya kung kukuha kayo ng video na pang Instagram Reels or pang TikTok. Kung pang YouTube Reels, medyo hindi siya adapted sa pang YouTube na mga videos kasi yung YouTube, pa-landscape siya so pahaba siya, hindi siya patayo. So parang maraming nasasayang na space kung gagamitin nyo itong Ray-Ban Meta sa paggawa ng mga YouTube videos. Pero kung paggawa ng mga YouTube Shorts, pwedeng-pwede siya. Tapos yung pagkuha naman ng picture, ganun din yung resolution niya. And pagdating naman sa pagkuha ng video, yung lumang firmware niya is hanggang maximum 1 minute lamang. So ang ginawa ko, in-update ko siya. Kaya ngayon yung haba ng pagkuha ng video gamit ang Ray-Ban Meta is around 3 minutes maximum. So pagkatapos ng 3 minutes, mapuputol na siya. Tapos, ang memory ng Ray-Ban Meta nito is nasa around 32 GB. So, kung uubusin nyo lahat ng memory na yun sa pagkuha ng video, aabutin ng mga around 30 videos yung makukuha nun gamit ang Ray-Ban Meta. And then, marami ring application tong Ray-Ban Meta. Like, for example, meron siyang... sa pagkuha ng video, kailangan nyo lang i-press itong nasa taas nyo ng mga 3 seconds, tapos may maririnig kayong click. Pag narinig nyo yung click na yon, kumukuha na siya ng video. Tapos, pag matatapos na yung pagkuha ng video, magpo-produce ng sound si Ray-Ban Meta, maririnig mo siya, ibig sabihin, namatay na siya nun. So, kailangan mo naman siyang i-click para makakuha ng panibagong video. Pero kung picture lang naman ang gusto mo, i-press mo lang siya na mabilisan and kukuha na siya ng picture. Tapos, ang kagandahan dito sa Ray-Ban Meta na to is, meron siyang speaker dito na pwede mo siyang i-connecta sa Spotify mo. Kaya kapag nag-i-Spotify ka, pwede siyang direkta sa Ray-Ban Meta tapos maririnig mo yung pinapatugtog mo sa salamin. So hindi siya maririnig ng ibang tao, pero ikaw naririnig mo yung kanta. And then pag gusto mong i-increase yung volume or i-lower yung volume, pwede mo siyang i-slide down or i-slide up. Bakit? Matawa si Mami. Ganun talaga, pag nagbablog ka, dapat malakas ang boses mo. Para marinig. Ginujoke ako ni Mami. Alam mo, Mami, habang nagsasalita ako, nakukuha ka sa video, di ba? Ito yung camera, oh. Tapos, makikita mo, tapos meron siyang ilaw dito sa baba. So, makikita mo yan na naka-light pag nagre-record. Tapos, pag malapit nang matapos yung pagre-record niya, magbi-blink na yan. Tapos, magpo-produce siya ng sound. So, yun. Tapos, kung meron namang kung nagpapatugtog kayo sa Ray-Ban Meta gamit yung Spotify or something, meron siyang slide dito para i-increase yung volume tsaka para i-lower yung volume. Tapos, si Ray-Ban Meta, parang lang yan parang si Google lang yan. Pero siyang prompt word para pwede mo siyang utusan, like for example, hey blank. Pag sinabi mo yon, magpa-prompt si Meta, susundin niya kung ano yung iutos mo sa kanya. Like, play Spotify, ganon, or whatever kung gusto mo siyang iutos, depende kung kayang i-execute ng command ni Meta yung iuutos mo, nasa kanya yon. So guys, kung meron kayong extended health benefit, like for example, yung asawa nyo meron, at kayo meron, try nyong pumunta sa Lenscraft. Nasa Richmond Center siya, kung dito kayo nakatira sa Richmond. Tapos, gamitin nyo yung mga extended health benefit nyo na yun para makalibre kayo ng Ray-Ban Meta tulad dito. Tapos, gusto nyo kumuha ng video ng surrounding, ng scenery, na depende, na nakabase sa kung paano mo siya nakikita, gamitin nyo lang yung Ray-Ban Meta. Tapos, Dali, nangawit ako. So kayo guys, kung nandito kayo sa Richmond, tapos malapit kayo sa Richmond Center, punta lang kayo sa Lenscraft, gamitin nyo yung extended health benefit nyo, tsaka yung health benefit ng asawa nyo, tapos magdala kayo ng prescription mula sa doktor
para maka-avail kayo ng libreng Ray-Ban Meta tulad nito. So this is the first time na nagkaroon ako ng Ray-Ban Meta. Hopefully, sa mga susunod na videos, ma-incorporate natin yung pagkuha ng video na to para maidagdag natin sa pagbablog. Pwede din mapacheck ng mata nila, pero may bayad. Oh, okay. So sabi ni Mami, Diba? pwede kayong magpa-check doon sa Lenscraft nga kung saan kayo maaari kumuha ng Ray-Ban Meta pwede kayo magpakuha ng prescription doon sa mata ninyo, $50. pero may bayad. Hindi siya libre. So, $50. around magkano Mami? $50. So, around $50 siya. So, yun. Sayang din naman kung hindi nyo gagamitin yung extended health benefit sa salamin nyo. Kung regular na salamin lang yung gagamitin nyo, sayang, di ba? Maraming masasayang. Tapos ito palang salamin na ginamit dito is transition ang tawag. So, kapag walang araw, kapag walang UV ray, maliwanag siya. Pero kapag mataas ang sikat ng araw, tapos may so kapag mataas ang sikat ng araw, tapos tinatamaan siya ng UV ray, yung galing sa araw, yung ultraviolet ray, dumidilim siya. So pwede siyang gamitin kapag mataas ang araw, nagiging shade siya. Pero kung hindi naman mataas ang araw, lumiliwanag siya. So hindi siya nagiging shade kapag walang sikat ng araw. Like for now, medyo maliwanag yung salamin niya, hindi siya madilim. Pero kung mataas yung sikat ng araw, guys, makikita nyo madilim to. At halos hindi nyo makikita yung mata ko. So, yun lang muna guys for now ang masasabi ko regarding sa Ray-Ban Meta na to. Kayo, anong masasabi nyo? Anong mas maganda yung kuha? Yung kuha ng Ray-Ban Meta o yung kuha ng camera? So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and don't forget to share this video with your friends. Hanggang sa susunod po. Mami, what can you say? Bye! Salamat! Bye! Hey, Mommy! Say hi! Mommy, look at me! Tingin ka! Oh. Ganda ng lugar, oh. Ito yung nilalakaran namin araw-araw kapag nagwo-walking. Doon kami naglalakad. Ito yung school. Tapos doon yung apartment namin. Yun yung may brown na siding na building na yun. Doon kami nakatira. So mas gusto namin itong lugar nito kumpara sa ibang lugar sa Richmond. Kasi napakalawak ng nilalakaran. Walang masyadong tao. Hindi crowded. Napakatahimik dito sa lugar na to. Ayun ako, konti lang mga bata naglalaro doon. Nakakapag-walking kami. Ang ganda ng panahon. Tapos kapag nag-i-snow, punong-puno ng snow yan, covered. Perfect place para maglaro sa snow. Right, Mami? Okay. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the